Tayo nagpapasalamat. Kung wala po yung biyaya, wala rin tayong kaligtasan. Amen. Ngayong February, alam naman natin ang mga unbelievers ay ginugulita yung ng Valentine's Day. Tama? But sa ating mga ligtas, sa ating mga Kristiyano, tayo hindi naniniwala kay Valentino. Amen. Sabi ng Bible, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Sabi ng Bible. Amen. Kaya maganda po mga kapatid na yung ating tunay na pagmamahal, walang iba yung mula sa Diyos. Sabi ng Bible, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend. Amen. Dahil sa iyo, dahil sa akin, the Bible says, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Salamat sa biyaya ng Diyos. Sabi ng awitin, He took my place. Dapat tayong pinako sa krus. Amen. Dapat tayong nasusunog sa impyerno ngayon, pero salamat sa Diyos. Amen. Meron Kristo na pinako na bayubay sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Amen. The Bible says, in whom we have redemption through His blood, with the forgiveness of sin. Amen. Sapat na po yung ginawa ni Jesus Christ sa cross of Calvary. Amen. Hindi na kailangan dagdagan pa, hindi na kailangan pang bawasan pa. Amen. Sapat na po yun. Amen. Sabi ng awitin, what can wash away my sin? Nothing but the blood. Amen. Alam ko kung excited na rin kayo mga Panginoon ng Word of God. May request Pastor Alan to introduce our guest speaker today, Pastor Alan. Amen. Okay. Our guest preacher for today, no? In the morning ay pakinggan natin ang mula pa from Laguna, no? Galing pa sila sa Laguna. Patuloy natin siyang isama sa panalangin dito sa ating pamilya ng FBC. Patuloy siyang gamitin at alam po ginagamit po siya doon sa ibang bansa at patuloy pang gagamitin ng kapatid. Amen. No, I pray ko sa kapatid na ito ay tawagin. Amen. Tawagin na tawagin siya ng Panginoon natin sa isang lugar na kung saan ay gagamitin siya. Patuloy na gagamitin. So, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Tawagin natin, Preacher Yo Mario. Amen? So, tayo po ay tatayo at mag-aaral ng salita ng Diyos. Dito no? Prison! What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. No other ground I know. Nothing but the blood of Jesus. Amen, brothers and sisters. Thanks for the Lord! Amen! Sa inyo lahat, I want to introduce myself. Ako po si Mario Garcia. Amen. Ako po ay laking Labesian, laking Roman Catholic, but by the grace of God, Yes. nakilala ko ang Panginoon at tinanggap ko sa aking tagapagligtas Amen. 2013. Salamat po sa Panginoon sa kanyang grace and mercy. Without Him, ako po ay papuntang impyerno. Yan po ang maliwanag na kaligtasan na nakita ko sa pagbabasa ng Bible. At salamat po at merong naglakas loob na tao na magbigay sa akin ng gospel. Wala po yung taong mga ganun may ganung puso katulad nyo. Praise the Lord. Glory to God. I will be burning in hell, brothers. That's right. And I have no... salamat po sa Panginoon. Imbitahan ni Brother Alan. Ako po ay isa rin makasalanan katulad nyo na saved by grace. I'm nothing special. Ako ay binarandang at pinagalaw ng Panginoon na nakapagtrabaho sa ibang bansa. But I thank the Lord for that. At least I can encourage other people na mananampalatayang katulad nyo. Katulad ko. And I'm sure you don't want to hear from me. You want to hear from the Word of God. And that is the King James Bible. This is
is the only Bible. Marami pong pegging Bible sa kanila. Marami. Ayan. Ito yung Bible na kapatid. Sa Colossians 1. Colossians 1. Simple lang po ang aking ibibigay ng mensahe sa inyo dahil ako po ay hindi legit na preacher. Ako po ay napasubo lang kay Brother Alan. Sabi ko po sa pastor ko doon sa England, sabi ko, Pastor, please pray for me. Wala po ako experience mag-preach sa pulpit ng more than 15 minutes. Meron po kami ng mga popcorn preaching na tinatawag. Mga short and sweet, sabi nga nila. Okay. Colossians 1. Ito po simple lang, 12 to 14. Ang sabi po ng Bible, ng King James Bible, giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of His dear Son, in whom we have redemption Amen. Praise through God. His blood, Amen. even the forgiveness of sins. Amen. Let's pray for the preaching today. Father in heaven, tulungan niyo po ako, Panginoon, na i-deliver ang inyong mensahe sa inyong people, Panginoon. Be an encouragement to them, Lord. Yes. Help them, Lord, to be strong in the faith, in the grace, Lord, that you've given us, Lord. Help us, O Lord, to be useful, to praise your name, to encourage the brethren, Lord, and to reach the lost in this area, Lord, ng Marikina. Yes. Pray, Lord, for Pastor Alan, Lord, help him, Lord, and his family, and the brethren here, Lord, help us, O Lord, to fulfill your mission for us, Lord, to do your will in our life. Help us, O Lord, to be strong, trusting your word. The King James Bible is taking to the right doctrines, Lord, and help us, O Lord, to raise these children, Lord, with the right doctrine. Yes. Sapagkat sila po, Panginoon, ay lalaki na magdadala rin ng tamang doktrina, Panginoon. Ang tamang doktrina, Panginoon, ay naipapasa, Panginoon. Yes. Help us, O Lord, to be a vessel of the right doctrine. To encourage these children, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And amen. Amen. Wow. Amen. What a feeling. Masarap po mag-preach sa Yes. mga Pilipino kasi nakapagtatagalog ako doon po sa ibang bansa. Hindi po pwedeng ito kasi hindi nila maintindihan ang aking sinasabi. Amen. But what I want to focus on today is, I want to encourage you, brethren. Marami po tayong pagsubok bilang Kristiyano. Alam ko po na may kanya-kanya po tayong dalahin sa buhay, sabi niya. Pero, panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. Basahin, ayun, kita po natin ang mga, yung po kapatid ko kanina, medyo inaantok po siya kasi kaya siguro natulong muna. Pero tinatanong po niya sa akin, siya po ay naligtas lang, siguro mga 3 days ago, naliwanagan niya ang salitang kaligtasan. Amen. Akala niya po kasi ang kaligtasan ay faith and works. Kasi nakakapag-insan sa ibang mga ngaral na hindi faith anong lang, kailangan may works. Sabi ko, Brad, maganda ang good works. Wala akong problema dyan. Tama. Pero ang kaligtasan, Brad, sabi ko sa kanya, ay pananampalataya lang sa Panginoon sa Kristo. Amen. Believe that He died for your sin. Yes. Personally, Amen. He died for your sin and He was buried and He rose again the third day. That's it. Plain and simple. Sabi nga na, madaling maintindihan eh. Tama. Dito lang, sa isip, tapos sa puso. Tama. Manampalataya ka sa puso mo na ikaw ay isang taong makasalanan. Amen. And you deserve hell. Ang problema kasi sa akin pong 2 linggong pag-i-stay dito sa Pilipinas nang nagbibigay po ako ng ebanghelyo sa ating mga kababayan, kamag-anak. Ang nakikita ko po sa kanila, parang hindi nila nakikita yung sarili nila na makasalanan ng enough para masunod sa impyerno. Parang sabi nila, I'm not that bad. Well, kasi hindi naman ako mamamahal. Hindi naman ako nagbenta ng laman. Sabi nila, no, ako, you are sinful enough to burn in hell. And you need a Savior. That is the Lord Jesus Christ. Hindi sa Maria. Yes, sir. Hindi si Pedro, hindi si Pope, hindi si Manalo, hindi si Dahilan,
Sige Buloy. Yes. Hindi Baptist Church. Sabi ko, Yes. ang Panginoong Kristo lang. Amen. Nabayubay sa cross. That's right. Ang dugo Right. ay anak. Amen. Yung binasa po natin yung verse kanina, Colossians 1:14, in whom we have redemption through His blood. Kung kayo po ay may peking Bible, wala kayong makikita ang blood dyan. Dinilis nila yung blood, dinilit nila yun. Straight sila sa even the forgiveness of sin. Ang Panginoon po ay, ako naniniwala na ang Panginoon, ang trabaho po natin bilang Kristiyano ay ibigay ang mabuting balita. Yes, sir. Hindi po natin trabaho na i-convert sila kasi trabaho po ng Panginoon yun. Amen. At yun po ang aking naging problema nung ako'y bagong Kristiyano. Ako po ay may zeal, pero walang wisdom. Medyo na ipopwersa ko po yung parang binabaraso ko na yung mga taong pinagkasalaman. Gusto ko makonvert ka na ngayon din. Pero hindi ko naisip na ako man ay naghintay ang Panginoon ng 39 years. Ako po ay nasa ng 39 years old ako, mag-turning 40. Naghintay ang Panginoon ng 39 years para sa akin, para makonvert ko ako sa yung maging anak niya. Dahil nung ako ay nasa kolehiyo, marami po nag-share sa akin ng gospel nung ako nasa college. Mga pare ko, mga Baptist po yun kasi nasabi nila, alam mo na ba kung saan ka pupunta, ikay namatay. Parang ganun po. Tapos, ako pa nakikinig, sabi ko, may pilosopong tao ng aking kolehiyo, sabi ko, tapos ka na mag-share, tara. Shot na tayo, sabi ko. Pero salamat sa Panginoon, kahit na hindi ako na-convert that time, alam ko po yung mga taong nagbigay sa akin ng gospel. Kaya habang po kayong magpanghihinaan na doon kung yung sinasira nyo ay hindi na-convert that time. You planted a seed. You planted a seed. Correct. Alam niyo po na na-save na. Sa awa ng Diyos, na-contact ko po yung mga taong nagbigay sa akin ng gospel during college days through Facebook. Minessage ko po sila, sabi ko, I'm sorry. I've been stupid. Pinapinose ko kayo nung araw, sabi ko. Salamat sa Diyos, at pinaligtas. Alam niyo po, napaka-masalamat nila sa Panginoon. Sabi niya, praise the Lord. Naisip nila na hindi vain. Not in vain lahat ng ginagawa. Kung wala kayo na-invite na marami sa church, is not in vain when you go out. When you go out, when they laugh at you, when they think you're stupid, you're idiot, don't worry about that. God can see that. And He will bless you. He will prosper you for that. Kayong mga kabataan dito, meron kayong mga klase, kaibigan, a simple gospel tract, or just talk to them. Just tell them, Preach on. friend, time will come, you'll die. And there's a hell waiting for you because you're a sinner. And there's a Savior, the Lord Jesus Christ. And salamat sa Panginoon, merong bands of armies dito sa Marikina. Hindi man kayo marami, sabi nga, meron kayong sundalo dito na lumalaban para sa glory ng Panginoon, para makapag-save ng tao at makapaglingkod sa Kanya ng buong puso. Amen, brother. Amen. Ang sabi po sa Romans 5, magpasa po tayo ng Bible, baka sumobra ng aking kwento dito. So, Romans 5. Romans 5. Okay, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Alam niyo po, tinatanong sa akin ng kapatid ko, ano ba ang mapapala ko dyan sa sinasabi mong gospel na yan kung ako'y magiging Kristiyano? Sabi ko sa kanya, Brad, unang-una magkakaroon ka ng kapayapaan sa Panginoon. Dahil tayo, sabi ko, bilang taong makasalanan, tayo kaaway ng Panginoon. Pwede mo sabihin ikaw law-abiding citizen, wala kang kaso, malinis ang record mo. Pero sa record ng Panginoon, meron kang kasalanan. Amen. Lahat recorded para kasi CCTV ka mula pagkabata mo hanggang sa panahon ito. Kita ng Panginoon yung iniisip mo, yung nasa puso mo, yung mga kasalanan na gawa mo na hindi nakita ng asawa mo, ng mga anak mo. Alam ng Panginoon yan. And that you will give an account. And if you found guilty, you will burn in hell. But there's a good news.
Lord Jesus Christ took the place for you. Sabi sa kanya, but God, number 8, 5:8, Romans 5:8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. That's right. Ganun ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, na tayo makasalanan man, binuwis niya ang kanyang buhay at binigay ang kanyang dugo para tayo mahugasan. Kaya ang tanging dugo lang ng Panginoon na makapagliligtas sa atin. Yes. Kung tayo mga Kristiyano, pinanghihinaan ng loob, count your blessings. Count your blessings. Them one by one. Name them one by one. Amen, sister. Yun ang sandata para tayo maging matibay sa ating buhay Kristiyano. Kasi pag nakita nyo ang buhay dito sa lupa, pag nakita nyo na ang water bill, electric bill, hospital bill, yung health, lumalayo na sa iyong mga pamilya mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, panghihinaan ka ng loob. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Set your affection on things above, and not on the things of earth. Amen. Kaya kasi dito tayo tumingin sa lupa, mga brothers and sisters, panghihinaan ka ng loob. Ang gobyerno natin, ano pa asahan mo dyan? Wala. Sabi ko, wala tayong pakialam sa... Ang una natin sa gobyerno, ipagdasal natin yung mga namumuno na magkaroon tayo ng tahimik na pamumuhay at malayang magpahayag ng salita ng Diyos. Amen. Ang pakiusap sa inyo mga kapatid, huwag kayong maka-involve sa politika. Amen. Wala kayong mapapaaway lang kayo dyan, walang katuturan, sabi nga po. At Amen. ang ipinapangaral po natin, Panginoong sa Kristo. Doon po tayo mag-focus sa pagbibitis ng gospel. Ang mga biyaya po ng Panginoon sa atin ay, if you continue on Romans 5 verse 9, much more than, parang pag bumili ka ng produkto, at hindi lang yan, may mga bonus, may mga plus, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Gano'n po kasarap yun na yung puot ng Panginoon ay napawi na dahil ikaw ay lumapit sa Panginoon sa Kristo. Hindi ka na namumroblema na marami po nagkatalo-talo mga Kristiyano ngayon na sinasabi kami tayo ba papasok sa Great Tribulation. Sila na lang. Well, praise the Lord, it's clearly written here, saved from wrath. Yes. Pagka saved from wrath, hindi tayo magdudusa ron mga Amen. And pero meron sinasabi itong tribulation. Sa number 3, go back to Romans 5:3. And not only so, but we glory in tribulations also. Ito po mga tribulation na to ay hindi po great tribulation. Ito po ay paghihirap dito sa lupa dahil tayo nasa mundo pa. Ito pong mundo na po ay cursed world. Huwag po kayo mag-expect na magiging perfecto. Knowing that tribulation, pero ganun pa man, knowing that tribulation, God allows tribulation in our life to work patience, para po tayo magkaroon ng pasensya. And patience experience. And experience hope. And hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. So tayo po bilang Kristiyano, nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, nabinigyan po tayo ng Holy Spirit. Nananahan sa ating katawan. Hindi ko lang po alam po siya, pero nasa Colossians po yan. Parang gano'n. Holy Spirit ay nananahan sa atin. Christ in us, like the hope of glory, something like that. Pero nananahan po ang ating Panginoong si Kristo, ang Holy Spirit sa atin. Na kahit man tayo dumaan sa mga pagsubok, hindi po tayo nag-iisa. Ang pangako ng Panginoon sa atin ay sa Hebrews 13:5, I will never leave thee, nor forsake thee. Yun po ay pangako ng Panginoon. Panghawakan natin kung dumadaan tayo sa mga problema. Always read your Bible. Kaya po tayo pinanghihinaan, hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Tama. Preach on. You hit the mark, preacher. Diyan po tayo nagkukulang. Masyado tayong busy sa television, sa social media, at sa ano-ano pa. Hindi po tayo nakikinig sa salita ng Diyos, kaya po tayo naghihina. Kaya tayo po, kung alam lang po natin ang mga pangako ng Panginoon sa atin,
Hindi niya tayo iiwan, hindi niya pabayaan. Kung ikay nagkukulang sa salapi, i-memorize mo ang Philippians 4:19. But my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Preach. Huwag ka pumasa sa trabaho mo. Yes, God allows you to work. Yeah. Binigyan ka niya ng trabaho. Yeah. Kaloob ng Panginoon yan. Hindi Sean, yan sa sir, sarili mong gawa. Sean. Kaya ang nakakalungkot sa ating mga kapatid na ibang Kristiyano, paglinggo, dapat sa Panginoon yan. Dapat sa Panginoon. Pero ano, dahil kailangan ng pera, magtatrabaho. Yes! God will fill your pocket with money, but your heart, your spiritual life will be lean. Nakalagay sa Psalms 105 yan, parang binigyan nila ang Panginoon ng kanyang kagustuhan, pero yung leanness of their soul. Nabusog yung kanilang mga tiyan, pero yung kaluluwa nila, payato. Masarap makinig sa salita ng Panginoon, lalo na may problema ka man o wala. Ito ang ating buhay. Ito ang salita ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon, Good. hindi sa tinapay nabubuhay ang tao. Amen. Kung hindi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Amen. And that is the King James Bible. Amen. Good. Okay, let's move on. John. Hanggang na lang oras ba ako, brother? Preach on. Okay, ang mga benepisyo pa, binibigyan ko lang po sa kanya yung benefits ng Panginoon para kung tayo nanghihina. Ito po ang isipin natin, yung i-claim natin yung mga pangako ng Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon sa Romans 6:14. Romans 6:14, ang sabi diyan, for sin shall not have dominion over you. For ye are not under the law, but under grace. Amen. Praise the Lord. Amen. Ako po nung ako'y bata pa, mahilig ko akong manood ng mga pelikula kung may agima, mga taglay na lakas. Mga panday, mga peping agima, mga yan. Pero ito po, bilang Kristiyano, tayo po ay binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon na ma-overcome ang kasalanan sa pamamagitan po ng ating pagtitiwala sa Panginoon sa Kristo. Tingnan niyo po ang 2 Timothy 1. 2 Timothy 1:7. Sabi po ng Bible, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Yan po ang isa sa pinagkapasalamat ko sa Panginoon na binigyan niya sa akin nung ako po ay makakilala sa Kanya. Yung pong huling word doon, yung sound mind. Ito po ang nakikita kong kulang sa ating mga kababayan, mga kamag-anak na nandito sa Pilipinas. That's right. Tama po. Marami po sila nakapagtapos ng kolehiyo, matatalino, pero wala po silang sound mind. Kasi po yan ay kaloob ng Panginoon sa Kristo. Pwede pong matalino ka sa negosyo, matalino ka sa pag-drawing ng architect, sa tech-medicina, pero kung hindi mo alam, kung hindi ka nakakakilala sa Panginoon, wala ka rin sound mind. At yan po ang aking kalagayan bago ako naligtas. Totoo lang. Yung sound mind po dito, wala ako niyan nung ako hindi paligtas. Dahil pag ako pinagpupunta nung ako po umuwi sa Pilipinas, pag ako umuwi sa Pilipinas, ang hanap ko good time. Mga inuman, sigarilyo, at kung ano-ano pa na hindi nakakalugod sa Panginoon. Pero salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon sa Kristo, na binigyan niya ako ng sound mind. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. At salamat sa Panginoon, inalis niya rin ang aking spirit of fear. Yung po mga tao dito, yung mga hindi ligtas, meron po yung spirit of fear. Hindi lang sinasabi yan. Tapos silang mamatay. That's right. Amen. But me, praise the Lord, He took away the spirit of fear of death from me. Amen. Correct. Nung ako po ay nakatrabaho sa England, during the pandemic, nagkakamatayan ng mga tao. Sabi po ng boss ko, kasi po ako hindi nagbabakuna, tinanggihan ko po ang vaccine.
At dalawa po kayo bale na empleyado na hindi nagbabakuna. Ang sabi po nung boss ko, Mario, you are going to die. Well, Amen. well, absent in the body, present in the Lord. I'm not scared, sabi ko sa kanya. Yes. Pero yung po ay ginamit ng Panginoon para makapag-witness ako sa boss ko na siya po ay Portuguese. Sabi ko, Pedro, I'm not afraid to die. I know where I'm going. Yay! Amen. Good. I asked him, do you know? I asked him, do you know where you're going? Okay, Good you're question. vaccinated. But one day you'll die. You will not live forever without couple of dose of vaccine. Good. Sabi ko sa kanya, Brad, alam mo ba, mamatay ka rin. Kahit magpa-booster dose ka pa, kahit mag-extra booster dose ka pa, mamatay ka rin. Hindi ka naman naabutin ng 150, sabi ko sa kanya, mamatay ka rin eh. Amen. Pero ako, alam ko, saan ako pupunta. Amen. So sinabi ko sa kanya, how did you know? Sabi sa akin. Pinakita ko sa Bible. Pinakita ko sa kanya yung 1 John 5:13 niya tayo. 1 John 5:13. Amen. Yung, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Amen. Sabi niya, bakit ka siguradong sigurado? Parehas tayo makasalanan. Yes. We're both sinners. Amen. But I trusted the Lord as my Savior. He Amen. died for me. His blood saved me, redeemed me from the Amen. burning hell. Yeah. And that's, kahit po siguro mga 7 years old na bata, maiintindihan yun eh. Amen. Napakasimple po ng gospel. Amen. Ginagawa komplikado yan ng mga relihiyon. Tama. Kailangan may faith ka, tapos pabautismo ka, kumpisal ka, kumpil ka. Yan. Dapat na-upgrade. Sabi ko, no. Ginawa ng relihiyon yan. Just come some money matters ka. Salamat sa Diyos, binigyan niya tayo ng sound mind. Kasi kung wala po tayong sound mind, hindi po natin maintindihan itong Bible na to. Tama. Correct. Kasi po, nagbabasa rin naman ng Bible yung mga hindi ligtas eh. Ba't hindi nila maintindihan to? Kasi wala silang Holy Spirit. Amen. Yung Holy Spirit, yan po ang nagda-digest. Kasi po, kinakain nila yung salita ng Diyos. Buo pa rin, hindi naman nagda-digest eh. Ganun pa rin, tumatapon eh. Tayo po, na-absorb natin yan. Amen. Ganun po ang Holy Spirit. I'm sure Brother Alan has been teaching about that, how the Holy Spirit works in us. Amen. At salamat sa Panginoon. Ano pang mga pangako ng Panginoon sa atin? The promise of everlasting life. Ang Panginoon mismo ang nagsalita niyan. If you read John 6:47. John 6:47. Sabi po rin ng Bible, Panginoon sa Kristo po nagsasalita, Verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. Sabi ko sa kapatid ko na si Tony, sabi ko, Brad, basahin mo itong verse na to. Verily, ang ibig sabihin niya, importante. Verily, inulit ang Panginoon niyan, I say unto you, he that believeth on me. Alam niyo po sa mga modern Bible, inalis na yata yung on me dyan. He that believeth hath everlasting life. Wala na yung on me. Kung marapansin niyo po sa mga modern corrupted Bible. Wait. Yan po, sabi ko sa kapatid ko, ang Panginoon sa Kristo ay hindi parang politiko na mangangako at hindi niya tutuparin. Pag sinabi po niya na, you believe on me, I will give you everlasting life. Ano pang ebidensya ang kailangan mo para magtiwala ka sa Panginoon? Para pagtiwalaan mo pa yung mga gawa-gawa mong mabuti. Sabi ko, anong problema sa pagtulong sa mahirap? Anong problema? Help them if you can. But don't ever trust that as your ticket to heaven. Sabi ko, walang masama yan. Ako, kung forming ko dyan, kung tumutulong ka sa kapwa mo, gumagawa ka na po, ayos yan. Huwag mong panghawakan yan ang ticket mo para mapunta sa langit. Doon ka ako sasablay yan. Pagka sinabi mo, Panginoon, mabait naman akong tao, patulungin naman ako. Kung doon ka ilalaglag ng Panginoon sa impyerno. At ito pa, ang pangako ng Panginoon sa atin, binigyan niya. He saved us, in 1 Timothy 1:9,
2 Timothy 1:9. The Bible says, "Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace." 2 Timothy 1:9. Tayo po ay niligtas ng Panginoon at tinawag sa holy calling para po tayo magkaroon ng purpose ang ating buhay. Nung ako po ay hindi paligtas, ang tingin ko po sa buhay ay para po yung rich fool sa Bible na kumita ka ng pera, magpakasaya, eat, drink, and be merry. That's my favorite verse before I got saved. Eat, drink, and be merry. Yun po ang aking memory verse as an unsaved person. Pasalamat sa Diyos, nagbigay niya ng purpose ang aking buhay. Na ako'y maligtas. Nakita ko na ang buhay na ito ay pansamantala lamang. Baka pwede kang mag-mansion dito, mag-ano-ano, ikundar mo, pero hanggang dito lang sa lupa yan. Amen. Kaya yung pinakita nyo kami ng mansion over the hilltop, that's very true. Amen. Ang kayamanan natin ay hindi sa lupa. Yung mga nasa langit ang ating kayamanan. Amen. At kung corrupted Bible na binabasa nyo, ay hindi po mansion yun. Parang apartment lang yata yun, o shared house. Parang split. Ang King James Bible lang po ang may mansion sa John 14. Amen. So salamat sa Panginoon, ito po ay by His grace. Nabigay niya sa atin yan, yung mga pangako na yan, hindi po sa ating gawa, hindi dahil sa kung ano meron ang ginagawa natin sa Kanya. Pero salamat sa Panginoon, by His grace, He's giving all these benefits to our as a saved believer. Kaya ang dapat maging reaction natin bilang mga Kristiyano, go to 2 Corinthians chapter 7. 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Okay. Bible says, having therefore, 2 Corinthians 7, verse 1, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Amen. Knowing all these promises, having therefore these promises, itong mga pangako ng Panginoon ay totoo. Hindi po magsisinungaling ang Panginoon. Pwede po natin panghawakan yan. Subalit, in return, meron pong expectation ng Panginoon sa atin bilang Kristiyano. Kailangan po tayong linisin ang ating flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Hindi po ako nagtuturo ng sinless perfection dahil hanggang tayo po nasa laman, tayo po nagkakasala. Pero dapat pong i-aim natin ay mamuhay ng malinis, malayo sa kasalanan, upang ma-please natin ang Panginoon. Hindi po para maligtas dahil po tayo ay ligtas na. Once you trusted the Lord Jesus Christ as your Savior, you're saved. Whether you like it or not. That's the grace of God. That's right. And tingnan niyo po ang 2 Timothy 2. 2 Timothy 2. Nasa pa dito yung verse. 2 Timothy 21. Ayun. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Tayo po, practical na buhay. Ikay nasa kusina, merong maruruming baso sa lababo, at merong malilinis na baso nakalagay sa istante. Ano ang gagamitin mo para uminom ng tubig? Siyempre po ba yung malinis? Ganon din ang Panginoon. Pagka tayo ay namuhay ng marumi, hindi ka pwede gamitin ng Panginoon. That's right. Kung ikaw ay malinis, you come to the Lord, hindi po tayo nakapaglinis sa sarili natin. Ang blood ng Panginoon, nasa 1 John 1:7-10, nandun. If we confess our sins, He is faithful and just to cleanse us from all unrighteousness. Kaya dapat po tayo, nagko-confess po tayo ng kasalanan hindi sa pare. Okay? Hindi kay pastor. Amen. Wala kayong confession po dito sa Amen. ang confession po natin sa Panginoon. Amen. Kami nagkasala, tayo nagkakasala, lumapit tayo sa Panginoon, sabihin mo, Panginoon, ako patawarin mo. Tulungan mo ako sa I'm struggling with certain sin, for example. Ask Him to help you.
para maging kagamit-gamit ka sa Panginoon. Kasi hindi po tayo makapaglilingkod ng tama sa Panginoon kung tayo nabubuhay sa kasalanan. Amen. Yes, you can go to heaven if you still sin, but you will not be useful for His ministry. Hindi po manulugod ang Panginoon sa iyo. You will lose your testimony, you will lose your reward, you will lose your power to give the gospel. Imagine, nagbibigay ka ng gospel sa kapwa mo, tapos nagsisigarilyo ka, halimbawa, pwede ba sabihin na, okay, for all have sinned and come short of the glory of God. Siya tayo, Brad. Palagay mo, siseryosohin ka ng kausap mo, pagkagano ng pamumuhay mo, umuusok ang bibig mo, tapos nagbibigay ka ng scriptures. You will be like a fool in their eyes. Yes. Amen. Amen, amen. Amen. Sorry, I hope I'm not boring you. Great song! Okay. Good preaching. Okay, so, I would like to encourage brethren, ito naman, pag meron yung mga tao nating namimit na may mga kakaibang doktrina, nga. Yeah. Ipag-pray po natin. Sabi po rito sa Titus 3, basahin po natin ang Titus 3. Sa buhay, gusto kong ibigay sa inyo. Kasi po ako'y dating naaasar din, parang nagagalit sa mga napipikon sa mga taong may mga maling doktrina itinakalat. Amen. Titus 3 po. Titus 3 verses 1 to 3. Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work, to speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, showing all meekness unto all men. For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts and pleasures, Amen. living in malice and envy, hateful and hating one another. Katotoo po ako, 2013, I got saved in a Baptist church in Southampton, England. Yung church po na yun ay Baptist Calvinist Riders. But I got saved there, praise the Lord. God used that ministry, I thank the Lord for that. Amen. But I praise the Lord, 2018, I found this church which is like 30 miles away from Southampton, England. 30 miles, it's like 40 minutes drive. Ito pong pastor, nakilala ko, Amerikanong pastor, nag-graduate ng Pensacola Bible Institute. Estudyante ni Peter Rackman. And then nung lumipat po ako dun sa church niya, ano po sila, nagre-renta lang sila ng maliit na classroom sa community hall. Hinanap ko, sabi ko, siguro mga tao kung mga 5 or 6 that time. Sabi ko, ito ba yung church? Yes. What church? 6 na pirasong tao, church. But, doon ko po nakita ang totoong doktrina. Kasi ang tanong ko po sa kanya nung una, pagpunta ko lang doon, sabi ko, Pastor, connected ka ba kay John the Baptist? Tanong ko, kasi Riders ang origin ko eh. Kasi ang turo ko sa Baptist Riders, nagbabaptize sila, connected yung sa yung authority nila galing kay John the Baptist. Mati-praise daw nila yun na ganun-ganun. Parang iti-praise mo sa during the baptism in the river, Jordan River. So napaniwala ako to kasi may mga logic sila, mga simple logic. Ikaw, halimbawa, Brother Alan Patungan, ikaw ay patungan dahil ang tatay mo ay patungan. At yung tatay mo ay patungan dahil yung lolo mo ay patungan. So, kinukunik yan, parang family tree. So, okay, parang tama nga, sabi ko na kunik ba. So, parang tama nga, sabi ko sa kanya. At sabi niya, meron ko siyang another logic. Logic niya, Jollibee. Hindi ka pwede magtayo ng Jollibee kung walang authorization ng parang company ng Jollibee. Hindi ka pwede magtayo. Pwede ka ba magtayo ng Jollibee? Tapos ng Jollibee ka. Franchise. Well, franchise. Kailangan meron kang franchise. Prangkisa. So yun ang ano. Kumbaga, hindi ka pwede magtayo ng Baptist Church nang walang authorization ng John the Baptist. Parang yun ang tinutumbok niya. So sabi ko, well, during that time, Brad, ako na, parang naniwala ako kasi may katwiran eh. Pero nung nalipat ako 2018 sa church na
ina-attendan ko ngayon, pinaliwanag niya sa akin na there's no such thing as Baptist riders. Ano yan kasi, si John the Baptist na sabi sa Brad, hindi yun yung church age baptism. That is a kingdom of heaven. Earthly yung parang physical kingdom. Doon ko lang naniwalagan, but it takes time. It takes time. I thanks the Lord na yung pastor ko po, merong pasensya na magturo sa akin. Kasi po, kung naging attitude niya napaka-stupid mo naman para maniwala. Kung ganun po, baka hindi po ako nakaunawa ng tamang doktrina. Sa mga Hudyo lang. Pero tinuro niya po sa akin, naging pasensyoso po sa talagang nilecture niya. Ito kami ng Bible study. Amen. And I thanks the Lord. I got to know the right doctrine. Amen. Kaya sabi ko, ang panalangin ko po sa inyo, kung tayo po ay makakatagpo ng mga iba-ibang doktrina dyan, pray for them. Pray for them. And be patient. Be patient. Be mature enough. Be patient for them. For we ourselves, sabi sa number 3, tayo man ay we're sometimes foolish. That includes you and me. That's right. Amen. For we ourselves were sometimes foolish, disobedient, deceived. Ano po, ako'y Katoliko, ako'y naniniwala may purgatorio. So, but that's, I thanks the Lord. Thanks the Lord. God showed me in clarity sa Bible na si Maria walang kinalaman sa kaligtasan natin. That's right, sir. Walang kinalaman yung holy water nila ginaganyan. Tubig lang yun, sabi ko. Ginagawa lang para tayo na ano. Kaya ang sabi ko, yun na naging, itong nag-verse na to, ang naging nagbigay sa akin ng be more gracious sa ibang tao. Lalo na po sa ating mga kapatid na Katoliko, lalo na sila kasi mahigpit ang kapit nila sa religion. Sabi ko, Lord, help me, give me wisdom how to give the gospel. Kasi po may napaliwanag natin pero ang tingin ko dito kasi ng mga Katoliko sa atin, they label us as anti-Catholic. Kaya kumbaga, may resist, kumbaga, nakita pa lang yung ikaw ay Bible-believing Baptist. Ay naku yan, anti-Catholic ko yan. Parang meron silang, resistant ka agad, parang meron silang bias na mahirap makinig dyan, huwag kayo makinig dyan kasi mga Protestants yan, tawag sa atin, Protestants, anti-Catholic, blah blah blah. Pero, be patient. Kasi yun ang mga nakikita natin sa kalsada, meron mga INC dyan. INC dyan, mahirap panilanagay niya. Kasi parang nakabak sa ulo niya, parang kabayo na may ano. Yung mayroong takip yung mata. Parang kung gano'n, kahit anong paliwanag mo. Sarado rin. Sarado, parang ano. By the grace of God na lang talaga, yung laban po dito sa Pilipinas, mas mabigat. Para doon sa ibang bansa, medyo may pag-asa pa eh. Kasi dito may mga religion na eh. Matigas na, may mga JW. Sa nakikita ko rin ito, Brad, marami rin JW na nakatayo sa isang corner na meron silang mga nameless. Sabi sa Panginoon, the battle here is not an easy battle. Yeah. It's not an easy. Unang-una, mga Kristiyano rito, bukod doon sa pagiging ng gospel problema, meron tayo mga sarili-sariling problema sa pamilya, finances, health. Correct, sir. Kaya I'm praying for you, mga kapatid. Alam ko, may pinagdadaanan din kayo. Pero ang mag-close ko dito, Brad, sa final mga... Keep on, stay close to the Bible. Amen. Bible reading, number 1. Amen. Bible reading. Dahil dito tayo lalakas. Sabi ng Bible sa 10:17, Romans 10:17, Bible called by... So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Doon po titibay ang pananampalataya natin. Right. At bibigyan tayo at yung Panginoon, iaalaw ng mga pagsubok sa ating buhay para hindi para tayo patayin o pero doon po tumitibay ang buhay ng Kristiyano sa pagsubok. Kung wala pong pagsubok, tayo po ay mga Kristiyanong mga mahihina. Tingnan niyo po yung mga sundalo. Rigid po ang training niyan. Si Manny Pacquiao, bago naging matinding boxing area, talagang training niya, talagang grabe. Ganun din po sa ating mga Kristiyano, dinaalaw ng Panginoon ng mga pagsubok para po tayo ay tumibay. At para maging blessing tayo sa iba. So then faith cometh by hearing. Hearing by the word of God. So stay close to the Bible. Good. Spend less time with your social media or your television.
spend more time reading the Bible, spend time more singing hymns. Magkatakbo kayo ng hymns kasi po ang mga music ng mundo, hindi po nakakatulong sa ating buhay Kristiyano yan. Good. Ang napansin ko po dito sa ating sa Pilipinas, pag nagpunta ka ng shopping mall, ibobombard ka ng mga worldly music, punta ka ng shopping mall, sumasakit ko ang ulo ko sa totoo lang. Pero spend time more hymns. Gusto ko pa makatahimik na lugar, makinig ka sa hymns. Tutulungan ka ng Panginoon para maging matibay na Kristiyano. At isa pa po ay praying. Spend time with praying. Sa umaga po, that should be the first thing we should do. Yung unang-una pong ginagawa natin. Pagmulat ng mata, buksan niyo po ang Biblia at magdasal kayo. Mangusap kayo sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, I don't know what will happen today. Help me. Amen. Tulungan ako kasi hindi mo alam. Bigyan ka ng wisdom, protection, pag-pray niyo yung pastor niyo. Amen. Importante po yan ay pag-pray niyo yung pastor niyo kasi po, yan, ang leader niyo, pag yan po na-influensyahan ng bad doctrine, damay-damay po kayo dyan. Pag-pray niyo po pastor niyo, yung pamilya niya, yung mga kabataan dito, pag-pray niyo po yan. Kasi po yung mga bata na yan, yan ang future generation. Amen. And then, para po tumibay ang ating buhay Kristiyano, reach out the lost soul. Amen. Yes. Marami po dyan. Hindi na po kayo kailangan magpunta ng ibang bansa o ibang probinsya. That's right. Diyan na po sa tabi-tabi. Kausapin niyo yung mga tao dyan. Walang, sigurado, 1 out of 10 o baka wala pa na nakakakilala sa Panginoon dyan. Bigyan niyo sa kanila yung gospel na simple truth. You're a sinner, going to hell, your only hope is the Lord Jesus Christ. Trust Him today, your name will be written in the book of life. Amen. Tingnan natin kanina, a name written up, your name is written up in glory. Amen. Praise the Lord. At kung pag po yung pangalan ng tao ay nasulat na sa book of life, wala na pong makakapag-delete doon. Amen. Kahit si Satanas, kahit kung sino pa, silyado na po yan. Amen. And I want this encouragement for you brothers and sisters, na sana magpatuloy kayo sa inyong ginagawa dito, praising the Lord, always exalt the Savior, Amen. give God the glory, Yes. give God the glory and edify the brethren, exalt the Savior, edify the brethren, and evangelize the lost. Yun po yung 3 E's na ibibigay ko sa inyo na gawin nyo. At sana magpatuloy kayo at praying for strength, for resources. Alam ko po, mahirap ang buhay sa Pilipinas. Galing po ako sa mahirap. I understand kung ano po ang kalagayan natin dito as economy. Pero paghawakan po natin ang pangako ng Panginoon. Sabi po niya, I will supply according to His riches and glory by Christ Jesus. Kung ang pangahawakan po natin ang ating resources, panghihinaan po tayo ng loob. Tama po. Pero ang supply ng Panginoon, sabi ko sa inyo, He's not a politician, that He's not a liar like a politician. Tapat po ang ating Panginoon. Sabi po ng Hebrews, for He is faithful that promise. Anong version po kapit? For He is faithful that promise. Sa Hebrews, Hebrews 10:24 pa yun. Hebrews 10:24. Hebrews 23, sorry. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Alam niyo po mga kapatid, mga saved believers dito sa Marikina, hindi po natin alam yung mga unbelieving friends and families natin. Nagmamatsyag yan sa atin, ino-observe niya ang buhay niyo. Hindi man kumikibo yan. Pero pag nakita nila ang iyong pananampalataya na sa kabila ng iyong mga problema, sa kabila ng iyong mga suliranin, naglilingkod ka sa Panginoon, you're still praising the Lord, you're singing to the Lord, malaking testimony po yan para makita nila na I want something, brother, just read has God. You know, gusto ko pong makita, gusto kong makuha yung kung anong meron siya. Sa kabila ng mga problema, siya ay masaya, maawi sa Panginoon. Amen. Glory.
brothers and sisters, yun ang magandang testimony na makita ng mga unbelievers sa atin. Kasi madali lang magsabi na ako'y sumasampalataya sa Panginoon, pero tinitingnan nila kung ano ang iyong reaksyon, paano mo hinaharap yung mga problema suliranin sa bawat araw-araw. Amen. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, I pray that you trust in the Lord with all thine heart and lean not on thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Praise be the Lord. Amen. 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 Salamat sa mag-bless po ba kayo mga kapatid? Amen. Mag-bless po yun. At yun po yung makikita natin na naging challenge po sa atin sa umagang ito. Yung buhay po ng mga taga-Colossae. No? Sila po ay, kung inyong babasahin po yung binasa natin text sa Colossians chapter 1, ay nabanggit dyan yung faithful. No? Yung faithful na mga brethren na ina-addressa ni Apostol Paul. Walang iba ang mga taga-Colossae o yung mga Kristiyano na sa Colossae. No? Naka-address po sa kanila yan, faithful sila. Kaya sila po ay mga Kristiyano yung kausap ng ating kapatid na si Paul. At merong sevenfold na sinasabi diyan. Dagdag ko lang po, no? Yung binanggit ko ito sa habang sasalita po ng ating kapatid. So pansinin niyo po diyan yung verse number 3, no? Verse 2, to the saints and faithful brethren in Christ, which are at Colossae. Ito yung binabanggit ko sa inyo. Sila po ay faithful brethren. Itong mga Kristiyano, no? Sila po ay tinawag na saints, Kristiyano sila, gaya natin, kapatid natin sila sa Panginoon, sila ay faithful brethren. At tuwang-tuwa po si Apostol Paul dahil meron silang pananampalataya. Sabi dito sa verse number 4, since we heard of your faith in Christ, no? And of the love which you have to all the saints. Nandun din yung pag-ibig nila sa mga kapwa nila mananampalataya. No? Kaya maganda po yung nabanggit po, no? Yung ating pong sa ating pong pag-i-encourage, pag-share ng salita ng Panginoon, kailangan may pag-ibig. Amen. May pag-ibig tayo sa kaluluwa. Katulad ng ginawa po sa ating kapatid, no? Kung wala pong nagbahagi kay Brother Mario, no? Hindi siya makakakilala sa Panginoon. Yes. Dahil may pag-ibig yung nag-akay po sa kanya. Nag-share sa kanya. So kailangan meron din tayong pag-ibig. Dahil tayo po ay, bago tayo umibig sa Diyos, siya ang unang umibig sa atin. Amen? So yung, pansinin niyo po dito sa verse number, si Epaphras, sabi niya sa verse number 7, sa Colossians chapter 1, as he also learned, Epaphras, our dear fellow servant, siya po ay fellow servant, who is for you a faithful minister of Christ. Faithful din po itong kapatid na ito, no? Na naglilingkod sa Panginoon. Sabi diyan, who also declared unto us your love in the Spirit, no? So nandun yung kanya pong paglilingkod sa Panginoon. Gawin natin na maging kagaya tayo ni Epaphras. Minister ng Diyos, ay pag-ibig, at saka yung fellow servant, no? Nandun yung pagiging fellow servant ng ating kapatid na si Epaphras. At then, sinabi diyan sa verse number 9, pansinin niyo po ito yung 7 na panalangin ni Paul sa mga taga-Colossae, mga Kristiyano. Ito po number 1, filled with the knowledge of His will. No? So, makita po natin yan ang gusto po ni panalangin ni Apostol Paul sa mga ina-addressan niyang mga Kristiyano. No? Sila ay mapuspos ng karunungan mula sa kalooban ng ating Panginoon in all wisdom and spiritual understanding. Number 2, makita natin that you may walk worthy. Tumalakad po sila na may worthy, no? Of the Lord unto the all pleasing. Malakad na maluluwalhati nila ang Panginoon sa kanilang buhay. Number 3, being fruitful in every good works. Ano ibig sabihin yun? Mamunga. Magkaroon ng pamumunga yung ating
buhay Kristiyano mga kapatid. Baka matagal na tayong Kristiyano, hindi pa tayo namumunga, magkaroon tayo ng pamumunga sa ating buhay Kristiyano. Yan sabi sa verse number 10, no? Being fruitful in every good works, increasing in the knowledge of God. Pangapat, increasing in the knowledge of God. No? Nung lumaki yung ating pong karunungan sa Diyos, no? Kailangan po natin ang karunungan na mula sa Diyos. Siya nagbibigay ng karunungan. Kaya sabi sa John 3:27, a man can receive nothing except it be given him from heaven. Okay? Number 11, strengthen with all might. No? Kailangan nagpapalakasan tayo. Unang palakasin mo, sarili mo. At ang magpapalakas na walang iba. Ang Panginoon lamang. Strengthen, no? With all might according to His glorious power. Take note yung panganin, and all patient and long-suffering with joyfulness. So dumarating po yung tinatawag na suffering, long-suffering, darating yan. Binibigyan tayo ng patience ng Panginoon at binibigyan rin tayo ng long-suffering. Kaya nga po makikita nyo sa ating nga pong 9 fruit of the Spirit. Ano yung 9 fruit of the Spirit? Kasama po yung long-suffering. Kahabaan ng pasensya. Kahabaan, no? Nandun yung patient. So makita po natin at makikita natin pagka tayo po ay may pasensya at may long suffering, merong joyfulness. Okay? And number 7, giving thanks unto the Father. Yung text po ng ating kapatid, pasalamat tayo. In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. No, kailangan po natin po yun. Yan po yung panalangin po ni Paul sa mga taga-Colossae na faithful at may pag-ibig sa kapatiran. Kaya huwag po natin alisin yung pagiging faithful natin sa Panginoon at pag-ibig natin sa bawat kapatiran. Love one another. No? Sabi po ng Bible, kailangan po na. Sabi sa 1 John 4:7-8, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Amen? So tayo po ay dyan magtapos sa ating nga pong napakinggan. Tayo po ay dadako sa ating nga pong offertory prayer. Tawagin natin ang kapatid na dito sa ating offertory prayer. Amen. Praise the Lord po kayo ng Panginoon sa araw na ito. Tayo po ay manalangin para sa ating pagbibigay. Tayo po ay panandalian niyo po at pumikit para po paggalang sa ating Panginoon Jesus. Panginoon Jesus, namin nasa langit, makapangyarihan sa lahat, Panginoon Lord. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon Lord. Salamat po, Panginoon, muli sa iyong mga salita, Panginoon, na aming nakapid sa araw na ito, Panginoon, maging kanilang Sunday School, Panginoon. Salamat po, maging sa mensahero na yung ginamit, Panginoon. Ito po sa Paul ito, Panginoon. Salamat po, Lord, na ito po ay na-bless kami, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na dapat talaga ay magpalakasan kayo, Panginoon. Maging malakas na yung pananampalataya, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tulungan niyo po bawat sa amin, Panginoon, na patuloy kami gamitin, Panginoon, na pamunga po ang aming buhay Kristiyano, Panginoon. Gamitin niyo po kayo, Panginoon, na pag-akay pa po ng mga kaluluwa, Panginoon, na ito po ay i-share namin ang gospel, Panginoon, na amin na tamo, Panginoon, na gagalit sa inyo, Lord. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Patuloy po kong bigyan ng wisdom, knowledge po si Brother Mario, Panginoon. Patuloy po sa gamitin, Panginoon. Kung salun po siya dalhin, Panginoon, ay gamitin mo sa Panginoon na makapag-akay pa po ng maraming kaluluwa, Panginoon. Parahin po kong maligtas, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Kami po ay dadako sa iyong pagbibigay, Panginoon. Bastasan niyo po ang aming pagbibigay, O Lord, na bless po ang bawat nagbibigay, Panginoon. At tuloy mo ipagpalay ng bawat sasayin, Panginoon. Tuloy mo po iprovide, Panginoon, ang pangailangan ng bawat sasayin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga blessing na
amin natatawang Panginoon sa araw-araw. Salamat po Panginoon, especially Panginoon ang kalakasan na mayroon kami o Lord. Salamat po Panginoon at kayo po yung kapatawaran Panginoon sa aming nagawang kasalanan Panginoon. Patawarin niyo po kayo Panginoon sa iyong mga salita at iyong mga iniisip Panginoon at maging sa iyong mga gawa Panginoon. Patawad po Panginoon sa lahat na iyong nagawang kasalanan. Pagkat namin po na yung Panginoon na kayo po ay nagkakasala sa araw-araw Panginoon. Patawarin niyo po kayo Lord. Pagkat kayo po ay tao lamang, wala pong perfectong tao Panginoon. Kaya Panginoon kayo po ay nagpakumbaba sa iyong harapan Panginoon. Salamat po O Lord sa lahat sa iyong kabutihan, Panginoon, na iyong patuloy po ay sa magdalangin. Nagpupuri, nagpapasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good. Tayo po ay awitin po natin yung Thank you Lord for saving my